I lose a tooth today. It's 11:45 p.m. I started working around 8, 9-ish. And 1 hour pa lang ng shift. Parang sasabog na yung ulo ko, mga te. Hindi ko alam, sobrang wala ako sa mood magtrabaho. Malaking factor siguro is yun nangyari nga sa akin last week na parang tinatry ko pa rin mag-cope. Hindi pa rin kasi ako talaga fully okay, alam niyo yun. Before ako mahimatay, I'm writing it down, like all of the tasks, lahat ng schedule na dapat kong i-adjust, I'm adjusting it here. So yan, patapos na ako. Thanks naman. So ngayon, ang ine-edit ko na, mag-e-edit naman ako ng thumbnail kasi hindi nagpaparamdam ang aming mga editor. Okay! Finally, natapos na ako dito sa YouTube Chorvalu client natin. So yan, natapos na ako sa isa. Sinulat ko lang para maganda yung makita naman ako natapos. So, bago ko maligo, I'm going to prepare yung ipopost ng client ko doon sa isa namang tindahan. So, it's already 1. I just finished uploading this vlog. So, pwede nyo siyang panoorin dito. Ayun. I'll just try to maintain this vlog, sana. Kasi, grabe talaga yung nung napanood namin yung mga update sa buhay ni Aya, ay ni Edmond, na realize namin ni Echo na it's also nice na we should document Aya's life, kumbaga, kung kahit may manood or wala. And, ayun, it's just nice to bring back this memory. So, I'm using CapCut right now. I'm going upstairs sa office ni Jerry ko. So, I'm gonna get my laptop. I think I can work here. Kasi meron akong laptop dito. May laptop ako dito. Just in case I needed to work. But I'm just gonna bring this downstairs kasi tahimik na. Hello! Hi! Can we have you? Hi! My balloony and my daddy. Hi. Tulog na si Dada? Ay, si Kuya? Hindi. Ayan, ang hirap kayo, Janaya. Si Janaya, gusto niya nakikita lang yung kagandahan ko talagang tunay. Para bang hindi matatapos ang araw na ito, mother, na hindi kita nakikita. May ganun siya. Minsan din talaga, guys, maganda na meron kayong dalawang laptop. If you, dalawang device. If you are AVA. Para yung isa, pang client work, yung isa pang personal nyo, lalo na kapag katulad ko kayo na maraming gustong mangyari sa buhay nyo, it's a good investment. So, lalo na din kapag may multiple clients kayo, minsan nakakatulong, at kadalasan talaga guys, nakakatulong yung meron kayong dalawa para medyo makakahinga yung isa. I specifically invested sa isang laptop ulit kasi alam ko kasi na magiging madali for me na makapagtrabaho even though I have a very alam yan, very happy, very okay lang yung mga clients ko ngayon. Sobrang sarap makipag-work sa mga clients ko ngayon. So, tatapusin ko tong isang task, pero di ba naisip ko maliligo ako? Hindi ko alam, but if ako naliligo.
So weekends. Tapa mo, hindi mo, kita na naman. Tapos magreklamo ka na naman sa vlog. So, it's 3. Anong oras na ba? 3? 3 na ba? 2 o'clock. 2 o'clock ng madaling araw. Wow. Ang dami niyang energy para magpakita. Ay, just dance. Dance. Still awake? Gising na naman kami. Ewan ko pa bakit hindi nagsisitulog tong mga to. Meron pa akong mga tasks na matatapos na dapat. Kaso naririnig ko na siya nagwawala. Itong batang ito. Na alam kong kailangan niya ng dede. So, pinadede ko muna. Yan ang buhay namin dito. Wala namang special. Next time, gagala kami. Abangan nyo guys ang paggagala na. Alam mo dahil pinapanood ko yung natin, yung isang vlog ko na parang from Miss to Mrs. ba yun? Payat mo dun? Payat ko guys, dati talaga. Wala, napunta tayo sa tamang tao. Kita ko. Oh. So si Edmond, hindi pa rin siya yung katulad ng ibang 8-year-old na may sariling bedroom. Kasi ayaw niya, yun yung bumukod. So diyan pa rin siya natutulog sa pull-out bed namin. Pero pinag-usapan na namin ni Daddy na kailan siya mag-move. Dapat ngayong year kaso wala Hindi pa siya ready. Pero pero yun, ang sabi namin sa kanya, hindi ka dapat aabot ng grade 6, no? Grade 6 na nasa room ka namin. Oo, dapat. So, slowly naman namin siyang tinatransition. May mga araw na Kasi grade 6 si Edmond, ilang taon si Janayan? 2, 3. 3 na, no? So si Janayan papalit sa kanya dito sa Pull-out namin. pull-out bed. Diba? What's your name? Kuya, Daddy? Hindi kasi Daddy. update yung isda namin guys. Ayoko kanina. Isa sa mga isda namin is na-quarantine at nailagay sa hospital tank. Hindi ko na videohan kasi ang bilis na ang bilis na Pero papakita namin sa inyo yung update sa mga ilang araw. Dahil kasi basta nakita namin yung isda namin na nakalutang na. Tapos akala nga namin patay na, pero pumipintig-pintig pa yung kanyang hasang. Sabi namin maisasalba pa yan. So ngayon, naka-hospital bed siya. hospital tank. Ay, hospital bed. Hospital tank. Ipat namin siya sa hospital tank. Baka naman kasi Tapos, yun, baka ligtas pa. nga ako, sabi Pero ko. we are not 100% sure na may liligtas siya guys. Kasi papakita namin sa inyo. Talagang nakalutang lang siya. Hanggang ngayon ba? Gumagalaw naman nung pagkalipat ko sa hospital tank. So, Hi guys, it's Tuesday. Okay, aray ko. So, meron kaming situation. Okay, paano ba ito papagay? Ayan. So, maaga-aga kaming natulog. Well, umaga na kami natulog. Kami ni Daddy natulog na kami mga 6 ata. Ganon. Medyo tambak sa work kasi mga big projects yung hawak ko ngayon. Pero chill pa rin. Nagising ako around mga 2 p.m. And then immediately I updated everything that I needed to update. Yung mga konting tasks na hindi ko natapos kagabi, tinapos ko na habang naglalaro yung dalawang bata sa taas. Okay, good morning! Good morning! How was the nap? Ang itinerary namin is just to chill. Wala naman kami masyadong big task at tatapusin for today. Ayan, itong section na to gusto kong linisin ngayon dahil ayan, nagiging tambakan siya. Instead na itong ottoman, maupo-upuan ni Eko. Kasi may, siya na pag naka-Indian sit, nagpipintig yung paa niya.
So, instead na maging ganun, dyan na lang muna siya sa ottoman or dito sa aking parang office chair. But eventually, syempre, sana mapalitan. Ito ang favorite spot ni Aya. Gusto niya lagi siyang nakakalong sa akin. Mas gusto niya yung mga ganyan. Nanonood kami ng mga vlogs ngayon. Natapos ako manood kay MG. Natutuwa lang ako sa mga pagde-debunk niya ng mga kung ano-anong issue na hindi naman ako kasali. Kasi nanonood kami ng vlog ni Alex Gonzaga. Now, ayan, medyo naayos na. Ito yung bag na hindi ko alam kung bakit may bag na ganito si Edmond. Pero ang laman niyan, yung mga art stuff niya, mga word search niya kapag umaalis kami, dala-dala niya yan. Etong Pikachu na to, who gave this to you, anak? No, I buy that. You bought it? Oo, binili niya to sa SM. Tapos, ang laking ano nito, parang magnet ng mga bata. So, dahil mahilig naman si Edmond sa bata, sinishare niya yan sa mga batang lumalapit. Tapos, titignan si Pikachu. Ito, yung usual na baby bag ni Aya at ni Edmond. Pero meron pa akong isang i-feature sa inyo. Sa isang sit-down video yan. Para ipakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit namin. Kasi itong bag na to, it's really good. But, sometimes, kasi nga dahil malaki siya, yung mga necessary things, napupunta siya sa ilalim kapag kailangan namin mag-pull out ng mga gamit. So, kahit na 1-year-old na si Aya, we haven't really figured out yung pinaka okay na system kapag pupunta kami ng mall or what. Pero, with the help of the bag that we're using, apart from this, mas nagiging magaan yung aming travel session. Ano yan? What? What's that you're doing? A bird? What? A pose? Yung swimming pool, sana by Thursday, makabili na kami ng rubber mat para masimulan na nilang malinis para sa weekend. Matrabaho. Pero let's see how it goes. Finally pala guys, nakita na namin yung aking tripod. Ito yung very mumurahin lang na tripod. Ito, kasi phone lang naman yung gamit ko. Tapos nakita ko siya sa mga laruan ni Aya. I'm really happy na nakita ko siya. So, I can have like montage, no? Wow. Meron ako mga speed up na videos pa habang breakfast or lunch, ganyan. Yun, makakapag-create na kami ng mas okay na videos. So, ayun. That's just it. Ngayon naman yes. Ito yung tirang seafood boil namin last weekend sa, ano pa tawag niya? Above sea level. Sobrang gusto namin yan. Nag-crave kasi ako ng tocino. And then, binagoongan namin yesterday. Dad also cooked tonkatsu, pork tonkatsu. And then, yung si Daddy maglalagay siya ng aligay sa kanyang rice. Thank you for cooking. Thank you, Dad. Be picture about your seat and we're gonna surprise our game. Si Aya, nandun na siya sa stage Daddy, you're na... stepping on my foot. Oops, wait lang. Nasa stage na si Aya na she's eating table foods na. So, meaning to say, kung anong ulam namin, yun din yung ulam niya. Minsan, we let her eat on her own. Pero on times like this na yummy! Kaya makikita niyo gusto niya. On times like this na medyo busy, na kailangan namin medyo mabilis ang galaw, hindi kami nagbibigay ng separate table niya or plate. She likes yung binagoongan, tapos ang pinapakain ko lang is yung eggplant. Wala nang kahit na anong sabaw. And then, lahat ng meals namin is home cooked, tapos hindi kami naglalagay talaga ng MSG. Yung sakto lang na asin, paminta, tsaka kung anong spices yung need nung ulam. Kasi si Daddy din naman,
I'm just very lucky na si Daddy ay isang kusinero. He knows how to balance yung flavor na hindi na namin kailangan maging reliant sa MSG.